Nararamdaman mo na ba na parang may makapangyarihang puwersang sinusubukang abutin ka, pero masyado kang naaabala ng mundo para mapansin ito? Capricorn, tapos na ang panahon ng paghihintay. Mula Mayo 20 hanggang 31, hindi na pabulong ang universo, sumisigaw na ito. Bawat hakbang na gagawin mo, bawat desisyong tatahakin mo sa bihirang kosmikong panahong ito ay mababalutan ng enerhiyang mayaman. Hindi lang ito basta astrolohiya, ito ang tadhana mong tumatawag. Ang mga puwersang minsang pumigil sa iyo ay unti-unting naglalaho at sa kanilang lugar ay darating ang mga oportunidad, kaliwanagan at kasaganahan. Pero tanging sa mga handang tumanggap lamang ito darating. Nakikinig ka ba, Capricorn? Capricorn, kailanman ay hindi naging madali ang iyong paglalakbay. Patuloy kang umaakyat, lumalaban, at nagsasakripisyo, madalas sa katahimikan, bitbit ang mga pasaning bihirang makita ng iba. Ngunit ngayon, may malaking pagbabago sa enerhiya sa paligid mo. Mula Mayo 20 hanggang 31, isang bihirang kosmikong pag-aayos ang nabubuo para sa iyo lamang. Hindi ito basta maswerteng yugto. Ito ay isang banal na paanyaya para pasukin mo ang kayamanan, pagkilala, at kapayapaang matagal mo nang nararapat. Isipin mong pumasok ka sa isang silid at bigla mong naramdaman ang pagbabago ng paligid na para bang mismong tagumpay ang humahatak sa iyo. Ganito ang pakiramdam ng panahong ito. Hindi ito basta pangarap lang. Ito ay nakasulat sa mga bituin. Ang kasaganahan ni Jupiter, ang pabor ni Venus, at ang banal na kaayusan ni Saturn ay nagsasama-sama upang buksan ang kabanatang matagal mo nang inaasam. Pero mahalaga ang tamang oras. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mas malalim na kahulugan ng pagbabagong ito, ang mga palatandaang dapat mong abangan, at ang mga hakbang na magpapabunga ng lahat ng enerhiyang ito. Nagsisimula na ang iyong breakthrough. Ang kosmikong pagkakaayos ay nalalantad. Mula pa sa simula, si Capricorn ay pinamumunuan ng istruktura, disiplina, at ang mahabang pananaw sa buhay. Ngunit sa mga araw mula Mayo 20 hanggang 31, may isang bihirang pangyayari sa kalangitan. Isang pangyayaring lumalabag sa mga patakaran, ngunit pabor sa iyo. Sa puso ng pagbabagong ito ay ang trine sa pagitan ni Jupiter at Pluto, na sinusuportahan ng direktang paggalaw ni Mercury at ang pagpasok ni Venus sa isang makalupang tanda. Hindi lang ito basta galaw ng mga planeta, ito ay isang kosmikong berdeng ilaw. Si Jupiter, ang planeta ng kayamanan, paglawak at banal na swerte, ay nagbibigkis ng kanyang mga biyaya sa iyong bahay ng karera, habang si Pluto, ang tagapamahala ng malalim na pagbabagong anyo, ay ina-activate ang iyong pangalawang bahay ng personal na kita. Magkasama binubuksan nila ang isang bihirang portal na nagsasabing, ginawa mo na ang trabaho, panahon na para tumanggap. Ngunit hindi ito basta swerteng napulot. Ito ay mahika na iyong pinaghirapan. Para itong binhi na matagal mong itinanim at sa wakas ay bumalot sa liwanag matapos ang mahabang taon sa ilalim ng lupa. Habang ang iba ay nagmamadaling humabol, ikaw, Capricorn, ay handa na. Ang kosmikong pagkakaayos ay hindi narito para sagipin ka. Narito ito upang gantimpalaan ka. Tingnan natin ang detalye. Mayo 20. Direkta na ang galaw ni Mercury at ang iyong isipan ay lilinaw. Mga negosyong matagal mong hinihintay, mga pag-uusap na iniiwasan mo, ngayon ay dumadaloy na ito ng natural. Mayo 22 hanggang 24. Si Jupiter ay bumubuo ng eksaktong trine kay Pluto. Ito ang punto ng pag-apoy sa yaman. Maaaring bigla kang makaramdam ng matinding motibasyon para simulan ng proyekto, humingi ng dagdag na sahod, o gumawa ng matapang na hakbang sa pananalapi. Hindi ito basta damdamin lang. Ito ay banal na tinakda. Mayo 26. Pumapasok si Venus sa Taurus at nagbibigay ng balanse sa iyong personal na pananalapi. Asahan mong mas magiging maayos ang daloy ng mga oportunidad, lalo na mula sa mga bagay na dati itila sarado. Mayo 29 hanggang 31. Dadaan ang buwan sa iyong ikasampung bahay, ang iyong zone ng pamana.
Mararamdaman mong ikaw ay nakikita, kinilala, at sa wakas, naka-align sa layunin ng iyong kaluluwa. Ang universo ay hindi nagbibigay ng ganitong mga pagkakaayos ng walang dahilan. Para sa isang Capricorn, hindi ito tungkol sa biglaang panalo sa loto o basta pangarap. Ito ay tungkol sa paglakad patungo sa kayamanan dahil ikaw mismo ang bumuo ng daan. Bawat piraso, kahit walang nakakakita. Ang kosmos ay simpleng binubuksan ng ilaw para sa iyo. Ngunit may isang lihim, ang enerhiya ay hindi ka pipilitin. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong magtiwala. Kailangan mong gumalaw. Ang panloob na paglalakbay ni Capricorn, bago ang pagbabago. Bago natin maunawaan kung saan ka patungo, Capricorn, kailangan muna nating parangalan kung saan ka nanggaling. Hindi kailanman naging bahagi ng iyong kwento ang madali ang kasiyahan. Wala kang bagay na basta na lang ibinigay sa'yo. Sa katunayan, karamihan sa mga biyaya mo ay dumating na nakabalot sa anyo ng pasanin. Habang ang iba ay dumaan sa mga shortcut at panandali ang tagumpay, ikaw ay nagtayo ng buhay mo tulad ng isang bundok. Dahan-dahan, matatag, at matibay. At kahit bihira kang magreklamo, ang bigat ng responsibilidad ay unti-unting humubog ng mga lambak sa iyong kaluluwa. May mga gabing hindi ka makatulog, hindi dahil sa mga pangarap, kundi dahil sa pressure. Mga bayarin, mga inaasahan, pamilya, ang takot na baka hindi sapat kahit ibinigay mo na ang lahat. At gayon paman, tuwing umaga, bumabangon ka, patuloy kang lumalaban, patuloy kang nagbibigay. At ginagawa mo ito mag-isa, mas madalas kaysa sa aaminin mo. Nakikita ng iba ang resulta, pero hindi nila nakikita ang katahimikan. Ang mga sakripisyo, ang mga tagumpay na ipinalakpak mo sa sarili mo dahil walang ibang naroon. At sa kabila ng lahat, patuloy kang nagpapakita. Bakit? Dahil sa kaibuturan mo, may tinig na palaging bumubulong. Darating din ang araw na magiging sulit ang lahat. At ang araw na yon, mas malapit na kaysa sa iniisip mo. Capricorn, matagal ka nang pinapanood ng universo. Bawat desisyong ginawa mo kahit walang naniwala. Bawat panahong nanindigan ka sa iyong mga prinsipyo. Bawat pagkakataong tinanggihan mo ang madali para mapili ang tama. Ngayon, lahat ng iyon ay bumabalik bilang alon ng biyaya habang ang kosmikong hangin ay pumapabor sa iyo. Matagal kang dumaan sa panahon ng pagpuputol at paglilinis. Yung mga panahong nawawala ang trabaho, kumukupas ang mga relasyon, at ang mundo mo sa loob ay tila winasak para lang magkaroon ng lugar ang isang bagay na mas malaki. Minsan, akala mo ito'y pagkawala, pero hindi. Ito ay muling pag-aayos, hindi ka pinarusahan ng universo, pinaghahandaan ka nito. Nililinis ang espasyo para sa mas mayaman, mas malalim, at mas makapangyarihang darating. May dahilan kung bakit ngayon dumarating ang enerhiya ng kasaganaan. Hindi noon. Dahil ngayon, kaya mo na itong panghawakan. Ang Capricorn 2 taon na ang nakalipas ay maaaring ginamit ito sa maling paraan. Baka nagpadala sa status o nagtiwala sa mga taong hindi karapat-dapat sa iyong kayamanan. Pero ang Capricorn ngayon, pinaghirapan mo ang lahat. Mas matatag ang puso mo. Mas malinaw ang paningin mo. Handa na ang mga kamay mong hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga henerasyong susunod sa iyo. At yan ang dahilan kung bakit banal ang oras na ito. Capricorn, hindi lang ito isang kosmikong bintana, ito ay isang sagradong gantimpala. Tumawid ka ng mga disyerto sa katahimikan. At ngayon, paparating na ang ulan. Hayaan mong bumagsak ito. Hayaan mong pagpalain ka nito. Ang kwento ng tunay na pagbabago. Ang pangalan niya ay Elena Vargas, isang Capricorn na ipinanganak noong Disyembre 27. Sa loob ng maraming taon, namuhay siya sa paraang tinatawag ng karamihan na ordinaryo. Tahimik, masipag, tapat hanggang sa huli. Dalawa ang trabaho niya, sa isang lokal na tindahan ng aklat tuwing araw at tagalinis ng opisina tuwing gabi. Laging pagod ang kanyang mga kamay, laging masakit ang kanyang mga paa, pero ang isip niya, kailanman
ay hindi tumigil sa pangangarap. Matagal niyang inakala na ang kayamanan ay para lamang sa iba, sa mga taong may koneksyon, sa mga swertado, sa mga hindi kailangang bilangin ng barya sa grocery. Ngunit nagbago ang lahat sa isang hindi inaasahang Mayo. 3 taon na ang nakalipas. Hindi pa niya alam noon, pero ang mga bituin ay unti-unting umaayon. Ang eksaktong mga petsa, Mayo 20 hanggang 31. Sa simula, parang karaniwang linggo lang. Pumasok siya sa trabaho, umuwi, pinakain ng pusa, at nakatulog habang pinapakinggan ang sariling buntong hininga. Pero unti-unting may nangyaring kakaiba. Mga bagay na tila walang paliwanag. Isang dating kliyente mula sa opisina ang biglang tumawag at nagtanong kung maaari ba siyang kuning remote assistant para sa mga papeles. Lagi akong humahanga sa pagiging organisado mo, sabi nito. Pagkatapos, ang kanyang landlord, na kailanman ay hindi bumaba ng renta, ay biglang nag-alok ng diskwento bilang modelo at responsableng nangungupahan. At dumating ang pinakamalaking sandali. Si Elena ay lihim na sumusulat ng aklat pambata sa loob ng ilang taon, isinusulat ang mga ideya sa isang luma at kupas na kwaderno. Isang gabi, sa mismong panahon ng Mayo na yon, naisipan niyang i-type ito at ipadala sa isang maliit na patimpalak ng mga manunulat. Walang inaasahan, tanging isang bulong ng pag-asa. Noong Mayo 30, natanggap niya ang email na magpapabago ng kanyang buhay. Nanalo siya. Hindi lang pera ang premyo, kundi mentorship, paglalathala, at pambansang exposure. Ang kanyang libro, The Girl Who Found the Stars, ay naging simbolo ng tahimik na pag-asa. Sa loob lamang ng isang taon, nagbitiw si Elena sa parehong trabaho at naging full-time author, speaker, at creative mentor. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. 6 na buwan nang bukas ang patimpalak. Isinumiti niya ito sa huling mga araw. At nang tingnan ng mga astrologo ang kanyang birth chart, nadiskubre nilang ipinasa niya ito sa ilalim ng isang bihirang trine sa pagitan ni Jupiter at Pluto. Ang parehong enerhiya na muling babalik ngayong Mayo para sa iyo, Capricorn. Ang kwento ni Elena ay hindi tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa alignment. Hindi niya pinilit ang tadhana. Sinunod lang niya ang tahimik na gabay. Kumilos siya sa tamang panahon. At yun ang nagbago ng lahat. Capricorn, may sarili kang kwento na naghihintay na isulat. Maaaring hindi ito tulad ng kay Elena. Baka hindi ito tungkol sa libro o paligsahan. Baka ang pangarap mo ay kalayaan. O ang pagsisimula ng sarili mong negosyo. O ang pagbili ng bahay para sa iyong mga magulang. Ano man ito, papalapit na ang oportunidad. Hindi para lokohin ka, kundi para pagpalain ka. Pero kailangan mong maging handa sa paggalaw kapag binuksan ng universo ang pintuan. Gaya ni Elena. Dahil ang mga bagay na tila maliit, isang email, isang tawag, isang desisyon, ay maaaring siyang sandaling babago sa buong kinabukasan mo. Ngayong Mayo 20 hanggang 31, huwag mong balewalain ang mga palatandaan. Hindi sila basta-basta. Mga espiritual at universal na palatandaan na mapapansin mo, Capricorn, bihira magsalita ang universo sa mga salita. Kadalasan, ito'y bumubulong, nagpapakita sa mga pattern, at gumagamit ng lengguwahe ng synchronicity. Habang nagbubukas ang makapangyarihang bintana mula Mayo 20 hanggang 31, maaari mong mapansin ang mga kakaiba at magagandang senyales sa iyong paligid. Hindi ito mga pagkakataon lang, kundi mga kosmikong kumpirmasyon. Magsisimula ito sa mga numero. Mapapatingin ka sa orasan at makikita mong alas 11:30 o alas 12:30 ang oras. Makikita mo ang petsa ng kapanganakan mo sa resibo. Ang iyong suwerteng numero ay tila sumusunod sa iyo, mula sa mga billboard hanggang sa mga plaka ng sasakyan. Ang mga umuulit na numerong ito ay paraan ng universo para sabihing, mag-ingat ka, nasa tamang agos ka. Susunod ang panaginip. Maaari kang managinip ng malinaw at emosyonal, tulad ng pag-akyat sa bundok, hagdanan, o paglipad. Ang mga panaginip na ito ay sumisimbolo ng pag-angat, kahandaan, at breakthrough.
Maraming Capricorn ang nagsasabing nakakapanaginip sila ng mga yumaong mahal sa buhay sa panahong ito. Hindi sila lumalapit para takutin ka. Nandyan sila para gabayan ka. May espiritual kang suporta, kahit pakiramdam mo'y mag-isa ka. Isang matinding senyales? Bigla ang pagbabago ng emosyon. Maaaring bigla ka na lang maiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi sa pagpapakawala. O kaya naman ay makaramdam ka ng malalim na kapayapaan sa gitna ng karaniwang gulo. Ibig sabihin, nito'y naayos na ang iyong enerhiya. Unti-unting nawawala ang tensyon ng pakikibaka, at ang enerhiya ng kasaganaan ay pumapalit sa iyong espasyo. Magsisimula kang gumawa ng mas matalinong desisyon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam mo na. Obserbahan mo rin ang iyong mga relasyon. Sa panahong ito, maaaring may makausap kang matagal mo nang hindi nakausap. Isang taong may dalang oportunidad o mensaheng kailangan mo. O kaya naman ay may isang taong tahimik na lalayo sa buhay mo. Huwag mo itong labanan. Inaayos ng universo ang mga taong nasa paligid mo upang tumugma sa enerhiya ng yaman na paparating. Maaari mo ring maranasan ang tinatawag na kakaibang swerte. Isang random na papuri na magpapalakas ng loob mo. Isang kaibigang biglang may alok na trabaho. Isang estrangherong magre-rekomenda ng aklat na eksaktong tumutugon sa pinagdadaanan mo. Hindi ito basta tsamba, ito'y mga banal na tulak. Inaakit ka ng universo patungo sa tamang direksyon. At huwag kang magugulat kung paulit-ulit mong maririnig ang parehong salita. Breakthrough, kasaganaan. Ito na ang oras mo. Mula sa isang YouTube ad, podcast, o sa usapan ng mga tao sa paligid, ang mga salitang ito ay mga binhing itinatanim ng universo sa iyong isipan upang ihanda ka. Ngunit ito ang pinakamahalagang senyales. Isang tahimik ngunit malalim na paniniwala. Kahit walang nakikitang pagbabago, mararamdaman mo ito. Isang malalim at matatag na pakiramdam na may darating. Hindi mo ito maipapaliwanag. Pero totoo ang pakiramdam. Ang knowing na yan, hindi lang basta pag-asa. Iyan ay ang iyong espiritu na kumikilala sa banal na timing. Capricorn, huwag mong baliwalain ang mga senyales na ito. Maghanda ng kwaderno. Isulat ang iyong mga panaginip. Markahan ang mga pattern. Itala ang iyong mga nararamdaman. Ikaw ay ginagabayan patungo sa isang pambihirang yugto. At ang mga senyales na ito, ang iyong kompas. Ang dapat gawin ni Capricorn. Mula Mayo 22 hanggang 31 Capricorn, kayang buksan ng universo ang mga pintuan. Ngunit ikaw ang kailangang pumasok. Ang enerhiya mula Mayo 20 hanggang 31 ay hindi pasibo. Buhay ito masigla at naghihintay ng iyong tugon. Hindi ito panahon para manatiling tahimik. Ito ang panahon upang iayon ang iyong mga kilos sa tadhana mo kaya. Ano nga ba ang dapat mong gawin? Ikauno, linisin ang iyong pisikal na espasyo. Simulan sa bahay mo, lalo na sa lugar kung saan ka nagtatrabaho. Ang kalat ay humahawak ng enerhiyang barado at kailangan mo ng daloy. Punasan ang mga salamin, buksan ang mga bintana, sindihan ang puting kandila, at sabihin ng malakas, tinatanggap ko ang kasaganaan, pinapayagan ko ang yaman, handa na ako. Ikalawang, ayusin ang iyong pananalapi. Tingnan mo ang iyong bank account kahit hindi komportable. Suriin ang mga subscription, utang, at mga asset. Capricorn, ikaw ang master planner ng zodiac. Gamitin mo ang lakas mong ito. Gumawa ng listahan ng 3 pinakamahalagang layunin sa pananalapi. Maging malinaw, maging matapang. 3. Magsabi ng oo sa kahit isang oportunidad. Kahit nakakatakot, maaaring ito'y isang freelance job, paanyayang magsalita, pagkakataong makipag-collab, o ideyang matagal mo nang iniwasan. Yung pakiramdam mong may nagtutulak sa'yo, hindi iyon basta kutob. Iyan ay ang mataas mong sarili na gumagabay sa'yo patungo sa tagumpay. Ika-4, gawin ang isang simpleng ritual tuwing umaga. Gumising bago sumikat ang araw kung maaari. Humarap sa silangan. Ilagay ang kamay sa dibdib at sabihin,
Inaayon ko ang sarili ko sa enerhiya ng tagumpay. Pinagkakatiwalaan ko ang bawat hakbang. Tinatanggap ko ang lahat ng nakalaan para sa akin. Isara ang mga mata at isipin ang gintong liwanag na bumabalot sa iyo. Damhin ito habang dumadaloy sa dibdib, braso, at mga kamay mo. Iyan ang enerhiya ng kasaganaan na itinatatak sa iyong katawan. Pagkatapos, isulat sa iyong journal ang isang pangungusap. Ngayon, lumalakad ako bilang taong pinagpala na. Capricorn, mahalaga ang tindig mo. Kung paano mo dalhin ang sarili mo sa panahong ito ay makaaapekto sa kung ano ang matatanggap mo. Tumindig ng tuwid. Magsalita ng malinaw. Lumakad ng may kumpiyansa. Ang enerhiya ng yaman ay naakit sa katiyakan. Habang mas isinabubuhay mo ito, mas lalago ito. Iwasan ang mga ito mula Mayo 22 hanggang 31. Pagreklamo tungkol sa pera. Tuwing binabanggit mo ang kakulangan, tinasarado mo ang daloy. Paghahambing ng iyong landas sa iba. Hindi ka nahuhuli. Pinoposisyon ka lang sa tamang lugar. Pagpapaliban ng desisyon. Ito ay isang bintana ng pagkakataon. Hindi ito mananatiling bukas magpakailanman. At sa huli, magbigay. Kahit maliit. Ang kasaganaan ay lumalawak kapag ibinabahagi. Mag-donate ng pagkain, magbigay ng tip ng bukal sa loob, o tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Kapag nagbibigay ka habang naka-align sa enerhiya ng yaman, ang universo ay nagmamadaling ibalik ito sa iyo ng 10 ulit. Capricorn, hindi ka na sinusubok ngayon. Pinagkakatiwalaan ka na. Ano ang mangyayari? Pagkatapos ng Mayo 31 Capricorn, kapag nagsara ang bintana sa Mayo 31, huwag kang magulat kung biglang bumilis ang mga pangyayari. Maaaring makaramdam ka ng kakaibang kapayapaan. Parang humupa na ang hangin. Iyan ay dahil natapos na ang enerhiyang paghahanda. Naipunla na ang mga binhi. At ngayon, ang universo ay lilipat na sa delivery mode. Ang epekto ng pagkakaayos ng mga planeta ngayong Mayo ay hindi agad mawawala. Magpapatuloy ito. Sa unang bahagi ng Hunyo, unti-unting darating ang mga gantimpala. Yung job interview na halos nakalimutan mo na. Yung kliyenteng biglang nawala. Yung loan na akala mong hindi na maaaprubahan. Baka biglang bumalik ang lahat ng iyon. Pero hindi ito pakiramdam ng tsamba. Ito ay tila isang banal na alon ng tugon. Patunay na narinig ka ng universo sa bawat hakbang mo. Sa emosyonal na aspeto, mapapansin mong tumitibay ang kumpiyansa mo sa mga desisyon mo. Mas malinaw kang magsalita, mas matapang sa pagdedesisyon, at handang ipaglaban ang iyong halaga. Hindi dahil nagkukunwari kang matapang, kundi dahil naka-align ka na sa tunay mong halaga. Magsisimula kang magsabi ng mga salitang tulad ng, "Ito ang presyo ko. Ito ang nararapat sa akin. Ito ang kinabukasang itinatayo ko." Capricorn, ang pagbabagong ito ay hindi isang beses lang na milagro. Ito ay isang pivot point. Sa natitirang bahagi ng taon, mararamdaman mong may nagbago sa loob mo dahil may nagbago nga. Ang portal mula Mayo 22 hanggang 31 ay hindi lang nagdala ng enerhiya. Nireprogram ka nito. At mula sa bagong programang iyon ay lalabas ang mga bagong desisyon. Mas matatalinong hangganan, mas maayos na pamumuhunan, at mas malawak na pananaw para sa iyong hinaharap. Ngunit mag-ingat. Ang mga araw pagkatapos ng Mayo 31 ay susubok pa rin sa iyong disiplina. Babalik ang lumang mga pattern. May mga taong susubok kang ibalik sa dating bersyon mo. Laging available, laging nagtatrabaho, laging oo ang sagot. Huwag kang bumalik. May nilagpasan ka ng hindi nakikita, ngunit makapangyarihan. Hindi ka na ang Capricorn na naghihintay. Ikaw na ang Capricorn na kumukuha. At habang lumilipas ang mga linggo, makikita mo na ang panlabas na ebidensya ng panloob mong pagbabago. Biglaang kita, respeto mula sa iba, at isang tahimik na kapayapaan sa sarili na matagal mong hindi naramdaman. Hayaan mong iyan ang gumabay sa'yo. Dahil habang ang Mayo 22 hanggang 31 ang nagsilbing pintuan, ang susunod mong hakbang ay ang pamana. Konklusyon. Narito,
na ang iyong tadhana Capricorn kung matagal ka nang naghihintay ng senyales. Ito na yon. Hindi lang ito panahon ng oportunidad. Isa itong sagradong pagtatalaga. Dumaan ka sa apoy. Tahimik kang umaakyat habang ang iba ay sumisigaw. Bitbit mo ang mga pasanin habang itinatago ang iyong mga luha. Ngunit ang universo ay nakakita ng bawat hakbang, bawat sakripisyo, bawat tahimik na panalangin. Mula Mayo 20 hanggang 31, ang enerhiya ng kasaganaan ay magiging bahagi ng iyong buhay. Hindi lang sa iyong pitaka, kundi pati sa iyong mga iniisip, relasyon, at presensya. Mararamdaman ito ng mga tao sa paligid mo. Ang mga kwarto ay magbabago kapag pumasok ka. At makikita mo ang iyong sarili, hindi lang bilang isang taong nagsusumikap, kundi bilang isang taong banal na sinusuportahan. Ngunit tandaan, ang universo ay nakikipagtulungan sa mga matapang. Kailangan mong gawin ang unang hakbang. Ipadala ang mensahe. Sabihin ang oo sa alok. Iharap ang ideya. Ilunsad ang plano. Ipagdasal ang panalangin. Simulan ang journal. Maglakad ng parang alam mong ang hinihingi mo ay papalapit na. Ang landas ng Capricorn ay hindi kailanman itinakda para maging mabilis. Ito ay itinakda para maging matibay. At ngayon, ang lahat ay nagtatagpo. Hindi sa aksidente kundi sa pamamagitan ng alignment. Ito ang iyong bintana. Ito ang iyong yaman. Ito ang iyong sandali. Pumasok ka dito ng buong buo. Dahil ang iyong tadhana, hindi na ito malayo.